sentence, nabubuhay tayo dahil sa Diyos at mabubuhay tayo para sa Diyos. Yan po ang purpose ng ating buhay. Kaya tayo po, dapat po tayong matakot sa Diyos. No? Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon at lumalakad sa kanyang mga daan. Pero sad to say, no? Huwag kayong ma-open mga kapatid. Kasama tayo lahat dito, even ako. Minsan hindi naman tayo natatakot sa Diyos. Hindi tayo nahihiya sa Panginoon. Pag meron tayong ginagawa ng mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon, huwag na natin pabigatin. Hindi na yung kasalanan. Pero yung mga bagay na hindi naman kasalanan, pero hindi naman nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Nag-uubos lang tayo ng panahon. Nag-uubos lang tayo ng lakas. Yung mga bagay na yun, di po tayo natatakot, di po tayo nahihiya sa Panginoon. Madalas ko sinasabi natin, salamat sa biyaya ng Panginoon, salamat sa pagpapala ng Panginoon. Diba? Pinagmamalaki natin yan. Yan naman ang sinasabi ng Biblia. Dapat kapag mayroong ginawa sa atin ng Panginoon, ipagmapuli natin to. Sabihin natin. Pero yung the other side po ng bagay na yun, ito yung problema. Pinapayag natin, mabuti po yun. Pinagpala tayo ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay naranasan natin, nagawa nangyari sa ating buhay. But sad to say po mga kapatid, pinapayag po natin yan. Pero yung response ng ating action, parang hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat lang tayo kasi tinanggap natin yung pagpapala galing sa Diyos. Pero yung action natin, yung ginagawa natin para sa Panginoon, parang wala. Ang totoo mong pagpapasalamat sa Panginoon, mayroong ginagawa, hindi sinasabi lang. Naintindihan po? Hindi sinasabi lang. Parang pagmamahal din yan. Pagka sinasabi mo mahal mo ang isang tao, gumagawa ka. Pinapakita mo sa iyong ginagawa. Hindi mo lang sinasabi. At ganyan po tayo sa Panginoon dapat. Di po ba nakakahiya yun? Binebless tayo ng Panginoon. Kahit sa aspect yan, materially, financially, nagkaroon ka ng trabaho, nakagraduate ka sa school, kahit mahirap lang kayo. No? Meron kang isang matinding situation, napakahigpit, napakahirap. No? Natapagtagumpayan ko sa tulong ng Panginoon. Gumawa ang Panginoon ng paraan. Hello? Nasa na ngayon? Nakalimutan na natin yun. Di ba? Meron kang isang pagkakataon sa buhay mo na napakahirap mo naging situation mo. May sakit ka, walang kagalingan yung sakit mo, pero pinagaling ka ng Panginoon. Ano ang response natin sa Panginoon? Di po ba nakakatakot yun sa Panginoon? Dapat matakot tayo sa Panginoon, dapat maliya tayo sa Panginoon. In spite na ginawa sa atin yun ng Panginoon. Okay? Yung anak mo, pinapanalangin mo. Meron siyang pinagdadaanan. Iniligtas tayo ng Panginoon doon. Kamusta na? After mo mga bagay mo. Diba? Yung mga ibang kapatid natin dito, hindi ako mag-mention ng pangalan. Pero alam natin kung ano yung mga experiences natin. Pero ang Panginoon, nandoon siya para tulungan, gabayan tayo. Meron dito mga na-hospital. Hindi natin alam kung makakalabas pa siya ng hospital. O paglabas niya ay makakausap pa ba natin siya. No? Salamat sa Panginoon kasi kung nag-respond sila ng maganda sa Panginoon. Dahil sa takot nila sa Panginoon, hindi sila natatakot mamatay. Natakot sila sapagkat binigyan pa sila ng buhay ng Panginoon. Nakakatakot na yung buhay nila, hindi naman nila gagamitin para sa Panginoon. Tama ba? Dapat po, ganun ang ating maging kaisipan. At ganun ang ating maging puso. Kapag meron tayong mga bagay na ginagawa at pinagdidesisyonan, matakot tayo sa Panginoon, huwag tayo matakot sa nakapaligid sa atin. Kaya kami minsan sinasabi ko kahit sa mga bata, sa mga kabataan, huwag kayong sumunod dahil natatakot kayo sa akin.
Wala akong kwenta yun. Sumunod kayo dahil natatakot kayo sa Panginoon. Huwag sa akin. Kung sa akin lang kayo natatakot, o kaya nahihiya kayo sa akin, huwag nyo nang gawin. No? Kasi hindi naluluwalhati ang Panginoon. At hindi rin para sa akin yung glory na yun. Kahit sumunod kayo dahil sa akin, wala akong credit doon. Kasi ang glory ay walang iba kundi para sa Panginoon lang. Hindi sa kanino man tao. Kaya ang paglilingkod at pagsunod po natin sa Panginoon ay dahil sa pagkatakot natin sa Diyos. Gusto natin siyang parangalan, gusto natin siyang igalang, gusto natin siyang sambahin. Yun ang maging laman ng ating puso. No? Minsan, mga kapatid, gusto nating magpagamit sa Panginoon. No? Pero hindi naman tayo natatakot sa Panginoon. Ayaw natin iayos yung buhay natin sa harap ng Panginoon. Hindi tayo magagamit ng Panginoon, mga kapatid, pag ganyan. Meron naman talagang ganun eh. Gusto natin magamit tayo ng Panginoon. Ang problema, nagko-contradict yung kagustuhan mo sa ginagawa mo. Hindi pwede yun. Tama? Meron po akong kinaunsila nun, nagalit siya sa akin. Nagalit siya kasi sinabi ko yung totoo eh. Gusto niya mag-serve sa Panginoon. At tama ko na totoo naman siya sa pagsaserve niya sa Panginoon. Wala tayong karapatan na pigilin ng isang tao kung gusto niya maglingkod sa Panginoon. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. The problem is, hindi tama yung kanyang buhay sa harap ng Panginoon. So ang number one na bagay, dapat ayusin. Paayos mo sa Panginoon. Pagkatapos maayos yun, walang makakapigil na gagamitin ka ng Panginoon. Ganon din po tayo, mga kapatid. Yung pagkatakot po sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Karunungan sapagkat matututo tayo na gamitin ang ating buhay, ang mga bagay na meron tayo ng para sa Panginoon. Yun po yung karunungan. Okay? Para po ganito yung illustration. Kung ikaw marami kang pera, saan mo ilalagay yung pera mo? Kung matalino ka, saan mo i-invest yung pera mo? Saan mo i-invest? Huh? Kung matalino ka, ibibigay mo sa isang tao na hindi mo kilala. Sasabihin mo, oy, Brad, bahala ka na dyan sa 1M ko. Pag kumita yan, balik mo na lang sa akin. Hindi mo i-invest doon. Kasi hindi karunungan yun. No? I-invest natin ang bagay na yun sa sigurado. Katalinuhan ang tawag doon. At walang bagay na safe, kunti sa Panginoon lang, wala na pong iba. Okay? Lahat ng bagay na meron tayo, and even ang ating sariling buhay, kung iyan po ay ginugugol at ini-invest natin, na hindi para sa Panginoon, hindi po katalinuhan yan, kamangmangan yan. At pangalawa, kung iyan ay kamangmangan, hindi po yan magdudulot ng kabutihan sa ating mga buhay. Hindi tayo magbe-benefits yan. Okay? Eh tayo pa naman, tuso tayo, di ba? Ang gusto natin yung makikinabang tayo. So kung talagang gusto natin makinabang, no, ibigay natin sa Panginoon. Simulan natin sa pagkatakot ng ating puso sa Diyos. Okay? Natatakot tayo sa maraming mga bagay. No? Hindi pwede. Hindi mo na ako sasamba ngayon. Kasi ganito, importante yun, importante ito, importante yun. No? Hindi na tayo natatakot sa bagay na yun. Mas natatakot tayo na mawala yung bagay na yun. No? Meron po akong kaibigan nun, ganun, yung naging situation niya. Meron po siyang transaction, malaking pera. Malaking pera. Hindi siya nakaatin. Kasi natatakot siya na mawala yung pera na yun. No? Pero hindi siya natakot sa Panginoon. Ano ba sabi ng Biblia? Ano ba sabi ng Biblia? Hindi po ako nagsasabi nito, ang Bible mismo nagsasabi. Hebrew chapter 10, verse 25. Napaka-importante na dumalo tayo sa gawain, especially ng Sunday service, yung pagsamba sa Panginoon. Okay? Number 2, no? Ang pagkatakot po sa Panginoon ay nagbubunga ng biyaya ng Diyos.
Bakit biyaya? No? Kalakasan to mula sa Panginoon. Sabi ko kanina, dahil sa biyaya ng Panginoon, naligtas tayo. Dahil sa biyaya ng Panginoon ay siya yung nagpakahirap para sa atin. Alam niyo po ba, kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, wala tayo. Lahat ng bagay na meron tayo, at lahat ng bagay na nagagawa natin, no? Ang bottom line po niyan ay walang iba, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Wala na pong iba pa. Bakit buhay ka ngayong oras na ito? Biyaya ng Diyos na buhay ka pa. Tama? Wala naman nakakapagsabi sa atin na bukas pag-isip natin, buhay pa tayo eh. Kaya biyaya ng Diyos yan. At anumang bagay na meron tayo na pangyayari sa ating buhay ay biyaya lang ng Diyos. Even ang ating kaligtasan. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas, okay? Ito ay hindi sa inyong mga sariling gawa, kundi ito ay galing sa Diyos. Upang ang sino man sa atin ay huwag magmapuri o magpayagan. Biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Wala po tayong magagawa kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Kaya biyaya ng Panginoon dahil nakilala po natin ang Diyos. Sinampalatayanan natin siya. Dahil kung wala tayong kaugnayan sa Kanya, wala tayong magagawa. Biyaya lang po ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi pa rin sa Bible, di ba? Marcos chapter 8 verse 36. Kung lahat daw po ng yaman ay maangkin natin sa buong daigdig, at ang kaluluwa natin ay mapapahamak sa apoy ng impyerno, walang kwenta ang lahat ng bagay. Maliban sa biyaya ng Panginoon. Biyaya lang ng Panginoon. Kung bakit ka nabubuhay ngayon, biyaya yun ng Panginoon. Kung bakit ang buhay mo ngayon ay merong kapayapaan dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung bakit meron ka ng mga bagay na ito ngayon ay walang iba din, kundi sa biyaya ng Panginoon. Kalakasan ng Panginoon ang binibigay po sa atin. Biyaya po yun ng Panginoon. Saganang amin bilang lingkod ng Panginoon, hindi po kami makakapaglingkod sa Panginoon as a pastor, as a leader, kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Wala naman kaming kakayanan na pamunuan ng isang iglesia. In fact, kukunti pa nga tayo nito, 100 pa lang tayo mahigit. Okay? Eh how much more kung 1,000 yan, 1,000? Thousands. No? Naalala ko yung inatina namin ng Friday ng gabi sa Compassion. Ang kanyang message ay about dun sa 5,000 na pinakain ng Panginoon. Pero yung 5,000 na yon na pinakain ng Panginoon, ilan lang yung tinapay? Mga bata na lang tanong natin. Ilan yung tinapay? Naku po, walang nakakaalam. Ilan yung tinapay? 5. Tapos 2 isda. Ang may dala pa, bata. No? Panay reklamo ng mga alagad. Sabi nila, Panginoon, wala tayong pera. Hindi natin kayang pakainin yan. At kahit marami tayong pera, wala tayong mabibilang dito ng ganong karaming tinapay. Doon mo pa 5,000. Ganong karaming tinapay yun. Truck ng tinapay po yun. Tama ba? 5,000 eh. Tapos ang matindi po doon, bigla akong kinote ko tuloy yung Bible na yun eh. Parang nung ko lang nakita yung insight na yun. Ang sabi po doon, nung pinapakain na nila yung mga tao, ang sabi doon, kainin mo hanggang gusto mo. Hindi sinabi, konti lang yung tinapay, tigi-tigisa lang ha. Inuulit ko ha, walang dodoble. Doon hindi eh. Noon lang pumasok sa utak ko na, eat all you can eh. Unlimited eh. Bahala ka. Kung ilan ang gusto mong kainin, 8, 10, bahala ka. Walang problema. Tapos may sumobra pa. Ang tawag po doon, biyaya ng Panginoon. Tama? Pero nung una, nagtataka yung mga
disciple. Paano mangyayari ang Panginoon? Ang dami-dami niya, papakainin natin. Paalisin mo na lang yan. Di ba? Ganon minsan yung mga situation natin sa buhay. Pero hindi natin nakikita yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. At ito po yung nakakalungkot. Minsan naman, nararanasan, nakikita natin ang biyaya ng Panginoon. The problem is, paano natin ina-appreciate ang Diyos na nagbibiyaya sa atin? Hindi ba tayo nakukontento? Hindi tayo marunong magpasalamat? No? At hindi natin ginagawa kung ano yung nakakalugod sa Panginoon. In spite na naranasan natin yung biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Ito lagi kong sinasabi dito sa inyo. Kahit hindi tayo pinagpala ng Diyos materially, financially, wala kang bahay, hindi ka nakapag-aral, salat ka sa buhay, no? Naranasan mo pa rin ang biyaya ng Panginoon. At mapalad ka. Sapagkat kung tayo sumampalataya sa Panginoon as Lord and Savior, ang tinanggap po natin hindi tinapay. Ang tinanggap po natin hindi tubig. Ang tinanggap natin hindi bahay at lupa. Ang tinanggap natin yung Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa buong daigdig. Yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Amen. Yung nakakalimutan na natin minsan. No? Kaya sabi ng Panginoon, nang tinukso siya ni Satan, diba? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa kanyang bibig. Tayo po ay nabubuhay hindi lang sa laman, nabubuhay tayo sa Espiritu din. At ang ating tunay na buhay ay hindi yung buhay natin physically, kundi ang buhay natin spiritually, yung ating kaluluwa. Naahantong sa langit pagdating ng takdang panahon na wala na katapusan. No? Kaya maganda rin yung message natin last Sunday. No? Yung lahat ng bagay temporary. Kaya dapat daw mag-focus tayo saan? Sa mga bagay na hindi nakikita ng mata, sapagkat yung mga bagay na hindi nakikita ng mata, hindi temporary, kundi permanente, walang hangganan, walang katapusan. Biyaya po ng Panginoon yun, mga kapatid. Panghuli, pasalamat tayo, may takot tayo sa Panginoon, sapagkat natututo nating tanggapin sa ating mga sarili na mahina tayo. Meron tayong kahinaan. Okay? Alam niyo po, kung tayo po, hindi natin kilala yung sarili natin na mahina tayo, hindi natin kikilalanin na kailangan natin ng Diyos. Amen. Kasi feeling natin malakas tayo. Feeling natin kaya natin ang lahat ng bagay. Pakiramdam natin, hindi natin kailangan ng kahit na sino. Kahit ang Panginoon. Kaya inilagay ng Panginoon yung kahinaan sa bawat isa po sa atin para ipakita ng Diyos na kailangan natin siya. Okay? At yan po yung nangyari kay Paul. No? Sa chapter 11 ng 2 Corinthians or chapter 12, diba nag-pray siya? Meron siyang pinapanalangin sa Panginoon na tanggalin sa kanya yung tinik niya sa laman. No? Hindi natin alam kung totoong sakit yun sa laman o spiritually. No? Basta ang malinaw po doon, ito po ay hadlang sa kanyang paglilingkod at nahihirapan siya. Maraming beses niyang ipinag-pray, pero hindi inalis ng Panginoon. Pero ano yung tugon ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, hindi ko yan tatanggalin, hindi ko yan tinanggal, sapagkat para patunayan sa iyo na sapat ang biyaya ng Diyos sa kanya. Amen. Lahat tayo mayroong mga kahinaan. Tama? Lahat tayo mayroong imperfection. Tama ba yung aking English? No? Lahat tayo mayroong kapintasan. No? Lahat tayo nun meron. Pero ang Panginoon, hinayaan niya na magkaroon tayo nun para hindi tayo magmayabang, para hindi tayo magmalaki. No? At aminin natin sa ating mga sarili na kailangan natin yung Diyos, yung ating Panginoon. Even kami. No? Hindi namin kaya kung wala ang Diyos. Kaya ba namin kayong pasunurin?
Kaya ba namin kayong pasalurin? Hindi dahil sa Panginoon. Kaya lagi yung sinasabi, kung susunod lang kayo dahil sa amin, huwag na lang. Sumusunod kayo sa amin dahil sa Panginoon. Sa ibang church, mahirap yung situation ng mga pastor. Ang yayaman ng mga member. Yung pastor naka-tricycle. Yung mga member, naka-Fortuner, naka-Hilux, naka-Ford Ranger. Paano mo papasunurin yun? Naintindihan mo ba yun? Kung ganun klaseng situation? Yung pastor, hindi graduate ng high school. Nagpipreach ang Word of God. Yung mga member niya, doktor, engineer. Mahirap yun. Ba't ako susunod sa'yo? Doktor ako. Matalino ako. Kinugol ko ang oras ko sa pag-aaral. High school graduate ka lang, pastor. Hindi ka namin susundin. Bakit kayo sumusunod? Dahil sa takot natin sa Diyos. Hindi dahil sa amin, kundi dahil sa takot natin sa Panginoon at nais natin malugod ang Diyos sa ating mga buhay. Okay? Kaya yung pagpapastor po, hindi po yung profesyon, hindi ang titulo. Tatandaan niyo po yan. Wala po kaming titulong hinahawakan. Wala kaming profesyon na hinahawakan. Ang hawak-hawak po namin ay yung kapangyarihan at authority ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Kaya sabi niyo po sa Bible, di ba, sabi niya, tinawag niya yung mahihina para hiyain niya yung malalakas. Tama, di ba? Yung 12 disciples, mangingisda. Tama? Ang ating Panginoon Jesus, tatay niya, karpintero. Tama ba? Pero may mga ilang din na tinawag na matataas ang lipunan, katulad ni Pong. Lawyer po siya. No? Graduate siya talaga. Ang teacher niya si Gamaliel, si Apollos. No? Kaya nga nagkaroon ng kampi-kampi doon eh. Kay Pablo, kay Apollos. Sino ba yung isa? No? Kasi mas maraming kumakampi kay Apollos eh. Kasi si Apollos, tawag dito, elitista. Ang datingan ni Apollos. Kumbaga sa panahon natin, graduate siya ng Ateneo, ng Lasal. Tapos ang kanyang uri ng pamumuhay ay parang yung mga anak ni Bilyangka, anak ni Estrella, mga ganun ang datingan. Yun ang yun ang pamantayan ng tao. No? Salamat sa Panginoon, sapagkat tayo sa ating kahinaan, in spite na tayo may kahinaan, pinili tayo ng Diyos. At dahil pinili tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya, hindi po ba nakakahiya? Hindi na nga tayo deserve na piliin ng Panginoon, pero pinili tayo ng Panginoon. Kinuwalify tayo ng Panginoon. Hindi tayo qualified. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ginawa tayo qualified. Tapos ganito yung gagawin natin. No? Hindi natin magpuputihan para sa Panginoon. Hello? Ang dami nating pagkakataon. Ang dami nating assets. Ang dami nating tawag dito. Available naman tayo. May kakayanan tayo. Pero isang gagawin lang natin ng isang bagay kasi napangat na tayo eh. No? Nasubo na tayo eh. No? Minsan nakating lang tayo dahil may part tayo. Pag wala na tayong part, wala na. So, ibig sabihin, hindi talaga malinaw sa atin, sa ating puso, yung ginagawa po natin. Huwag po kayo ma-open na, hindi po ito usapang batuhan. Ito po ay usapang ine-encourage tayo ng Panginoon in spite na tayo hindi tayo deserve. Hindi natin deserve. Hindi tayo deserving na tumanggap ng anumang bagay. Dito po ako magwawakas mga kapatid. Sino ba tayo sa harap ng Diyos? Umpisahan natin bago ako magwakas. Nung tayo makasalanan at hindi pa namamatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sino ka at anong kalagayan mo? Napakapangit ng itsura po natin. Hindi yung itsurang literal, kundi yung itsura po natin spiritually, ng katayuan natin.
sa Diyos. Masama, makasalanan, walang direksyon, walang pag-asa, ibubulit sa apoy ng impyerno. Sapagkat yan ang kaparusahan ng ating kasalanan. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinili tayo ng Panginoon. Kinuha tayo ng Panginoon. And after tayo kinuha ng Panginoon, binigyan na tayo ng privilege. Pribileyo na makapaglingkod sa Kanya. Pribileyo na makasamba sa Kanya. Lagi ko din itong inuulit. Hindi lahat ng tao nakakasamba sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Ang nakakasamba lang sa Diyos ay yung mayroong tunay na kaugnayan sa Kanya. Ano sabi ng Bible? Without faith, it is impossible to please God. Hindi natin pwedeng ma-please ang Diyos na wala tayong pananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, kapag wala kang kaugnayan sa Kanya, hindi ka sumampalataya sa Kanya, hindi ka niya kilala. Kilala tayo lahat ng Diyos. Okay? Baka malito kayo. Ang lahat ng tao sa buong mundo kilala ng Diyos. Diyos po siya, bawat isa. Ang sinasabi natin kilala dito, yung personal na kaugnayan, yung relasyon natin, meron tayong personal na relasyon sa Diyos. Meron tayong kaugnayan sa Kanya. Meron tayong relasyon. Okay? Meron tayong connection sa Kanya. Naintindihan mo ba? Yung personal na relasyon. Okay? Yung iba tao hindi natin kilala. Yung iba tao kilala natin, pero wala tayong relasyon sa kanila. Wala tayong kaugnayan. So nasasamba natin ng Panginoon, napiplease natin siya, sapagkat meron tayong kaugnayan sa Kanya. Ama natin siya, anak niya tayo. Sumampalataya tayo sa Kanya, tinanggap niya tayo, tinari niya tayo, ganap. At dahil po dito, hindi po ba tayo natatakot sa Panginoon? Kung ano man ang kalagayan natin ngayon, kung ano man ang ginagawa po natin ngayon, inuulit ko, no? Sana talabat tayo. Matakot tayo sa Panginoon. Mahiya tayo sa Panginoon. Alisin natin yung katamangan, alisin natin yung kayabangan, alisin natin yung mga bagay na nagre-reason out tayo, nagdadahilan, yung mga justification natin. Alisin na natin yan. No? Huwag kayong magagalit sa akin, huwag kayong ma-open. Kung gusto nyo magalit sa Panginoon, kayo magalit. Ito yung sasabihin ko. Dito na lang ako magwawakas. Kung ma-open at magagalit kayo, walang kwenta ko sa akin kayo magagalit. Kasi ang Panginoon na nagsasabi nito sa ating lahat. Babalik na naman tayo sa bottom line, walang iba. Ang Panginoon po natin, hindi siya nag-reason out, hindi siya nagdahilan na, Panginoong Diyos, hindi po ako pwedeng mamatay sa krus ng Kalbaryo. Mamamatay lang ba ako kay Toto lang? Barangay Tanod lang ng San Jose. Pinakabababang barangay Tanod pa yan. Ba't ako mamamatay para dyan? Hindi siya nag-reason out ng ganun. In fact, ang sabi niya nung nakalangin siya sa Garden of Gethsemane, yung napakatinting hirap na pagdadaanan niya bilang nagkatawang tao, napakahirap. Ang sabi doon, animoy dugo, yung tumutulong pawi sa kanya, sa tindi nung dadanasin niya, physically. Pero ang sabi niya, masusunod pa rin yung kalooban ng Ama. Yung pa rin ang mangyayari. Pahihirapan ako, papatayin ako, ipapako ako sa krus. Mga kapatid, kung meron tayong katwiran na kahit anong katwiran, sabihin natin sa Panginoon, nung siya ay dadakipin na at ipapako sa krus, sabihin natin sa Panginoon, okay? Kung sinasabi natin na tayo nahihirapan, okay? Sabihin din natin sa Panginoon, Panginoon, gaano mo ba kahirap nung nakabayupay ka sa krus? Tinutuyakan ng mga tao, inuulos yung tagiliran mo, hinagupit ka, at pagkatapos pinatay ka, pinalagay ka na isang masama, at inilagay ka sa kahihiyan. Mahirap po ba yun? Tanong natin sa Panginoon natin itanong. Mga kapatid, sana po, hindi lang tayo nagagandaan sa message. Ako po hindi ako bilib sa mga preacher na magagaling mag-message. Mas bilib
ko sa mga nakikinig na nasusunod at ginagawa nila yung mensahe ng Panginoon na narinig nila. Kasi po kami, kahit gaano kami kagaling mag-preach, kahit gaano kaganda yung mensahe, kung ito ay hindi naman mangyayari sa inyong buhay, at hindi naman makakapagpapago sa ating buhay, walang kwenta yun. Walang kwenta yun. Walang kwenta po yun. Okay? Kung magaling man yung preacher, at hindi naman nakikinig, hindi naman natin tinatanggap yung salita ng Panginoon, wala pong kwenta yun. At kung ginagawa natin ang mga bagay na ito na hindi para sa Panginoon, wala din pong kwenta ang lahat ng mga bagay na. Ang lahat ng bagay ginagawa natin dahil sa ating Panginoon. Okay? Pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa ang ating buhay ay matagpuan tayong lagi ng Panginoon na nabubuhay tayo na mayroong pagkatakot sa Kanya at mayroong malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos.